May mga salita na kapag binigkas, nagiging sandata ng paghilom at pag-asa. Ganito nagsimula ang paglalakbay ng ating mga kasama ngayong araw. Isang manunulat na ginamit ang panitikan upang ipahayag ang sakit ng pagkawala at kalaunan ang ganda ng pagmamahal at pagbangon. Siya po ay tubong Bulacan na nagtapos ng kursong broadcasting. Higit sa kanyang propesyon, mas nakilala siya bilang isang makata at content creator na nagbahagi ng kanyang mga tula online na kalaunan ay niyakap ng libo-libong mambabasa. Makasama po natin ngayon ang manunulat na patuloy nagpapatunay na ang panulat ay may kakayahang magbigay ng inspirasyon. Walang iba kundi si Miss Regina Amit. Welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Regina. Good morning po. And congratulations. Thank you so much po. Kasi nagkaroon ka ng book launching last time sa Manila International Book Fair. Yes po. And Yes. how was it? How was the experience? Sobrang nakakatuwa po kasi hanggang ngayon po hindi pa rin ako makapaniwala. Kasi dati pangarap ko lang siya nung bata ako. Tapos, wow, eto na, nandoon na ako. Isa na ako sa mga pinupuntahan ng mga tao. At medyo Medyo mga binili nilang libro mula sa'yo. yes po. And Ayun. medyo nakaka-pressure lang po kasi yung katabi po ng booth namin is yung mga sikat po talaga ng mga author. Sila Ricky Lee po, ano doon po. Oo. Well, siguro maganda balikan natin kung paano ka nagsimula sa iyong hilig sa pagsusulat. At noong bata po kasi ako, hindi ko alam kung para saan ba talaga ako. Okay. Hindi ako marunong kumanta, hindi ako marunong sumayaw. Kaya sabi ko, hindi pwedeng walang ako na kapag narinig yung pangalan ko, walang maaalala yung mga tao. Okay. Kaya ginawa ko po, kahit hindi pumayag yung magulang ko na mag-workshop ako at bumiyahe ako mag-jeep, talagang ginawa ko po siya. Noong grade 8 po ako, nag-workshop po ako at doon ay natuto po ako kung paano po magsulat ng tula. And hindi po siya yung tula na traditional po Ito po yung tula na ginagamit po sa spoken word poetry po. Okay. Ang galing-galing naman. Pero, di ba, kalimitan kapag daw ay ikaw ay isang manunulat, kailangan daw ay marami ka nang nabasa o lagi ka nagbabasa. Ganun ka ba? Yes po, lagi po ako nagbabasa. Okay. And iba-iba po yung mga binabasa ko po. And karamihan po doon ay nakalimbag po sa wikang Pilipino po talaga. Okay. Kaya ganun yung mga gamit mo lengguwahe sa iyong mga libro. Yes Sa iyong mga pinapost online. Opo. Ang dami mong followers sa Kapirasong Sulat. Opo. And speaking of your book, Kapirasong Sulat, I understand ito po ay dedicated sa iyong father, tama ba? Opo. So, ano ba naging papel ng iyong ama sa paghubog ng iyong pagkatao bilang isang manunulat? Yung father ko po kasi, sobrang siya po yung kaklose ko sa family ko po. Siya po talaga yung pinagsasabihan ko po ng mga kwento ko, mga ganyan. And nung nawala po yung tatay ko, sobrang sakit Kasi mas matindi siya sa kahit anong breakup na mararamdaman mo. Parang ito yung breakup na parang hindi mo alam kung kailan ka maghihilom. Okay. Kaya wala naman sa konseptong move on kapag nawala ka ng mahal sa buhay, lalo kapag magulang. Oo. Okay, patingin ako na yung Kapirasong Sulat. Ito po yun, yung Kapirasong Sulat ni Regina Amit. Diba, napakaganda ng illustration dito. Actually, father Naku, ko parang po yan. bigay ata. This is your father. Yes po, parang siya po yung, sa kanya ko po kasi dinededicate yan. So sa Okay. illustration, gusto ko siya yung makikita ng mga tao. Ano to? Compilation lahat na nagawa mo online? Yes po, lahat po ng mga Wow. nag-viral online. Okay. Pinagsama-sama ko po siya. And sa tingin ko naman po, ito po yung mga nagustuhan po talaga ng mga mababasa ko online. Since ito po Okay. yung mga nag-viral po talaga. Alright, sige. Bilang may nabuksan agad akong pahina dito, madalas kasi minsan kapag ako ay may pinagdadaanan, bubuksan kong Biblia, may babasahin akong portion. I think that is the answer. Yes, po. So ngayon ito sa akin, madalas akong mawala. Oh, May mga araw na ayokong magparamdam. Gusto ko munang magpahinga sa ingay ng kalsada, sa sari-saring kwento, sa pakikisama sa iba. Marunong naman akong makibagay, pero gusto ko lang minsan ng pribadong buhay. Nauubusan lang din talaga ako ng enerhiya. At ang tanging paraan para mapuno ulit ay ang pag-iisa. Ang ganda. Parang pasok na pasok sa akin. Ang galing naman ito. Madalas akong mawala, pero wala kang dapat ikabahala. Natutuhan ko lang ang pahalagahan ng sarili. Ang igalang ito sa mga pagod na sandali. Dahil ang totoo niyan, ang hirap harapin ng mundo kung ako mismo'y hindi buo. Tapos na ako mambaliwala ng sariling espasyo. Grabe. Parang very timely. Ang galing naman. Pag may pinagdadaanan ka, Yes. buksan mo yung librong Kapirasong Sulat, bang! Sanay na akong maiwan pero hindi ko pa rin maiwasang di masaktan. Ano ba itong librong to? Talaga may pahugot. Pero sa tingin mo, paano nakakatulong ang panitikan in general sa paghilo ng damdamin ng isang tao?
lalo na sa mga tulad nating tulad ninyo na nagsusulat mula sa iyong mga lived experiences? Sa panitikan po kasi, particular na po sa poetry o sa tula, sa personal ko po na karanasan, kapag po kasi nagsusulat tayo, doon natin naipapahayag yung sarili natin eh. Kumbaga halimbawa, kapag meron akong nararanasan, nagsusulat po talaga ako, kahit hindi ko siya pinupost online, nagsusulat ako kasi after ko pong magsulat, okay, kaya ko pala siya pinagdaanan. Kumbaga nagkakaroon po ako ng paglalagom sa sarili ko. Okay. Mas marami po ako napagtatanto po kung bakit siya nangyari, na okay lang pala na maramdaman natin na napapagod tayo. Kumbaga kasi pag nagsusulat tayo, malaya po tayo, hindi tayo nahuhusgahan. Oo, journaling, importante yan even for our health din. Pag may pinagdadaanan tayo, you don't know what's going to be the answer. Sometimes, kailangan mo i-digest sa pagsulat. Okay, ito Totoo pala. Kapag masyado ka na maraming iniisip, ang galing-galing naman. Maganda yan, no? At least, you know what to do because others, they don't know how to cope up. And this is a big way on how you cope up. You write, or sometimes you read someone's literature, and you get answers. Diba? Totoo po yan. We heard na isa sa advocacies mo ay yung pagsusulong ng wikang Filipino. So, paano natin na isasabuhay yung advocacy nito sa gitna ng ating modern world kung saan digital na tayo and globalized ang communication? Ayan. Grateful po muna ako kasi 'di ba po, yung pumutok po yung social media po. Kasi parang kasi pagka sinabi kang manunulat, kailangan talaga mabigat muna yung pangalan mo. Bago ka makapag-publish ng isang libro, kailangan mabigat muna talaga yung pangalan mo. Dahil sa SOCMED po, talagang una parang gusto ko lang talaga na mag-post lang muna na pansarili lang. Hindi ko naman po talaga akalain na mag-viral po yung mga post ko po. So, kung paano ko nagagamit po yung wikang Pilipino, kung paano ko siya naisusulong po. At kasi po yung mga inililimbag ko pong mga tula ay nilimbag ko po siya sa wikang Pilipino rin po. Okay. Ganun po talaga. At hindi po kailangan ang malalim na kailangan yung mga salita mo mabibigat, kundi yung yung mauunawaan lang din ng mga mambabasa na kahit bata o matanda yung makakabasa, lahat po sila is makaka-relate po sila sa iyo. Ayun, yun yung tunay na lalim ng buhay. Yung lahat ng tao kaya mong igapos mula doon sa iba't ibang emosyon na pwede maramdaman ng tao. Well, lastly siguro, mensahe mo na rin sa mga kabataan na nais tahakin ng larangan ng panitikan at media. Ano bang tips ang pwede mong ibigay sa kanila? Ito po yung palagi ko sinasabi kapag may nagtatanong po sa akin na hindi mo kailangang maging magaling para magsimula. Kailangan mo lang magtiwala. Ayun. Kailangan mong maging consistent sa pangarap mo. Okay. Dahil kailangan mong tumaya para sa sarili mo. Kung hindi ka tatayaan ng ibang mga tao, kung hindi mo nakukuha yung suporta na yon sa kanila, ibigay mo sa sarili mo. Kailangan, kapag kasi hindi ka naging hindi ka tumaya sa sarili mo, hindi mo alam kung mananalo ka ba. Okay. Dalawa lang naman yun mananalo ka o matututo ka. Kailangan maging consistent ka sa pangarap mo, gawin mo talaga kahit may mga naririnig ka sa paligid mo, ituloy mo lang. Ayun. Ang ganda nun, hindi ka mananalo matatalo, mananalo o matututo. Yes, ang ganda po. nun. Well, saan ko pwedeng makuha ang kopya ng kaperasong sulat in case gusto kong kumuha? Sa ngayon po, wala pa po siya sa online po. Next month pa po siya kasi kaka-book launch lang po namin dito sa Congratulations MABF pa rin. po. Ayan po. Next month po, maging available po siya online po and sa National Bookstore po. Okay. Iba't ibang mga pwedeng limbagan. Yes Ayan. po. And for other details, social media accounts? At pwede niyo po ako i-follow po sa aking TikTok, IG, and sa Facebook page po lalo. Kapirasong Sulat po yung pangalan po ng aking Facebook page. Ayun no, yung naging launching mo, ito yun. Yes po. Kasama mo si Ron kanimo. Yes po. Ayan. Kaya si Regina po, estudyante ko rin sa Bulacan State University 3 years ago, if I'm not mistaken. 2022. Yes po. Tayo pinakauna nag-face-to-face noon during Totoo po. pandemic, dahil sa Fifi's Drag Race. At ginawan pa niya ako ng spoken word poetry, yung Nung Teacher's Teacher's Day. Ang bongga naman. Kayo po yung kauna-una akong ginawa nun. Talaga? Nung Teacher's Day sa Ayun, Pulso. salamat naman. Grabe, nakakilig naman yon. On that note, maraming salamat, Miss Regina Amit, sa pagbabahagi ng iyong kwento at inspirasyon. Thank you so much.